Hello sa inyo mga kachurba. Today ay Monday. Maganda ang araw. Di ba maaraw? Ay, kape. Ay, kape. Mainit-init. Para ilong. I'm so happy, mga kachurba, kasi meron akong kape. Siyempre, yung tira niyan, tinatago ko dito. Bahala siya, bumili ka ng kape. Sa ako tinatago ko ng kape. Sayang. Yeah. Dahil Monday na yung biday. Masayang ang aking pag-chismis sa inyo kasi nga nagkakape ako dyan. Alam mo naman, that's my happiness is kape. Yun. Ang daming, ang daming mapanood sa Facebook, no? Kailangan talaga natin mag-ingat. Dahil, minsan nga may time na gusto ko mag-stock ng mga kape, ng kahit mga tinapay. Hindi natin masasabi ang panahon. Kasi ngayon, halos kung makita ko sa Facebook, ang mga dumadaan ay yung mga may darating na bibuan. Katakot din. Basta magpaano lagi sa Diyos. Kasi wala, no choice tayo eh. Hindi naman tayo kasi walang darating ng panahon. Ayan, dahil dyan, tara naman, chismis, kikahan. Tapos pa ng buko, pagkito dito, hindi pa ako nakapag-ahit. Okay, bibili pa ako ng shade. Wala taga-hila-hila ng outfit ko dahil, nakakainis. Hindi ko makita eh. Ayan, taga-bunot. Masakit ba yung mga natutay ko kasama. Dahil dyan, tara naman, chismis, kikahan na tayo, diday. Taas ang aking kaya pababa lang muna ang kilikilip ko, diday. Ahiya. Yun. Napaano ko kasi yung katrabaho ko dati. Matagal na panahon ko na siyang katrabaho. Thanks God sa kape. Thank you, Lord. Kasi siya, medyo may daksula siya. Siyempre sa trabaho, siyempre may mga time na sunod-sunod ang pasok, may mga OT. Kaya magaling siyang maghanaw ng tatsula. Magaling siyang humawak ng tatsula dahil. Kasi may mga time na nagpapahiram ng pera. Kasi sa sarili niya, yung pinagtatrabahuan niya, safe yung pinakatatsula. So may sarili siyang bahay naman kasi kasama niya yung asawa niya, kasama niya. Siyempre dalawa sila nagtatrabaho. Mabait sila. Sobrang mabait nila mag-asawa. Tapos, kumbaga para sa kanila, nakapagplano sila kasi dati na siyempre nag-iipon ng pera. Siyempre, para magkaroon sila ng anak, para pag nagkaroon sila ng anak, may pera siyang paghahawakan. So dumating sa point na ayaw din ng asawa niya, yung mister niya, ayaw niya sanang maging business sa tatsula. Ayaw talaga ng asawa niya na mag-business ka pero tatsula, kasi sa dami ba naman ng problema talaga sa pera. May mga time din talaga na kailangan din ng mga pera. Siyempre siya, nagtatrabaho ang asawa niya. Tapos ito si Girl Lalo, may mga nakakatrabaho siya, kasama ng trabaho. Tapos siya, siyempre, may mga nakakachismis siya, nakakachika, may mga kwento-kwento siyang naririnig na kulang ang sahod niya, kailangan niya ng pera, kasi ganito, ganyan. Napakabait niya, kasi parang nakapag-isip siya na, sige, manghiram kayo ng pera sa kanya. Pero, may, tawag ito, siyempre, bayaran yun kapag sahuran. O pag mga kampanya kasi may mga ganun. Kasi na-experience ko rin naman manghiram ng mga pera. Dahil, ay syempre, okay lang naman manghiram ng pera dahil magsanda ng ATM. Pero, tawag dito, choice mo rin kung paano maging, kahit na magsanda ka ng ATM, kailangan marunong ka din makapag-isip kung paano mag-handle ng pera sa sahod mo. So, dumating sa point na, tinayagan na siya ng asawa niya. Sige, ito yung gawin mong business kung yan talaga ang plano mo. Kasi ang gusto ng asawa niya, ilimit mo. Ilimit niya yung pagpapautang, kasi hindi mo kasi masabi ang panahon, hindi mo masabi, kumbaga may mga taong hindi mo maasahan talaga na basta magtiwala. So siya, matigil sa point, sobrang bait niya. Sobrang bait niya. Ay, nakahirap din naman ako sa kanya, pero nakakabayad ako dahil. Pero hindi ako na sobrang malaki. May mga time na nagkakaroon talaga ng malaking halaga. Pangailangan din. Kaya sa awa naman ng Diyos, siyempre nakatapos din ako. So dumating sa point, so si Girl Lalo, dumating sa point na nagkakaroon din siya ng problema. Kasi may mga time na meron kasi siyang pag-aayos. Pag may nanghiram sa kanya, ginagawa niya na, sige, kada sahod, ganito bayaran mo. Sa ganito susunod na sahod, ganito babayaran mo. Siya mismo ang mahawak ng ATM. So para sa kanya, pag maliit na halaga, okay lang manghiram ng pera. Pero once na medyo lumaki-laki ang hinihiram sa kanya, kailangan niya ng limit. Kumbaga may paghawakan, ebidensya na magpapakita ka sa akin na magbabayad ka. May mga ganun. Kaya, dumating sa point na siya mismo ang nagbibigay ng limit ng pagpapautang niya. Dahil meron kasi talagang mga tao na limit lang na walang limit sa papahiram ng pera. Sige, hiram. Kung halimbawa nasa ATM mo ay nasa sanglaan. Pero ikaw mismo may ari ng ATM, mag-limit ka din ng pangungutang. Especially magpapasko na or mag-New Year, kailangan ng budget. So ginagawa niya, siya mismo naglilimit sa pagpautang ng ibang tao. Oo, may umaano sa kanya, naaawa din siya kasi may mga time na excuse me, maliit lang din yung sinasahod. Kaso may mga time na hindi na matatapos ang pagbabayad sa kanya. Pero, siyempre, yung may ATM, nagpaplano uli na manghiram uli sa kanya. Pero siya, ayaw niya. Kasi para sa kanya, hindi yan para sa kanya kay Girl Lalo.
Kaya hindi siya nagpapahiram ng paulit-ulit sa kanya kasi ayaw niya. Kasi para sa kanya, ayaw niya na maghirap para hindi mahirapan yung kaibigan niya or yung katrabaho niya na nagsasandari sa kanya. So, kaya ang maganda rin doon kasi siya mismo nagbibigay ng limit ng handle para sa kanya at para sa katrabaho niya. Napakagaling din niya kasi ginagawa niya ng paraan para lang din matuto rin yung kasama niya. Oo, tumutulong siya pero kailangan niya magbigay ng limit. Siyempre para sa kanya naaawa rin naman siya na pagod na pagod ka sa trabaho sa araw-araw tapos kasan na ATM mo pero siyempre may mga pangailangan ka rin sa araw-araw sa tirahan mo. Kasi pagdating ng sahod, walang matirang sahod mo kasi nga nakukuha niya lahat yung sa ATM kasi ayun yung ng kanyang sanla ay tawag doon yung pagbibigay niya ng mga utang pagdating ng sahod, di siya nag-withdraw. Siyempre siya yung naglilimit kung paano, di ba? Kaya ang maganda doon, nagtuturo din siya sa sarili niya at para doon sa mga nanghihirap sa kanya. Kasi para sa kanya tulong niya yun eh. Tulong niya yun. May mga time na hindi niya yan pag tawag doon madamot, hindi para sa kanya hindi madamot. Para sa kanya, masama din yung feeling niya kasi baka nagagalit sa kanya ng mga friend niya, pero para sa kanya, para din yun sa kanila. Kasi ayaw naman niya ng matapos, ayaw niya ng hindi matapos na paulit-ulit yung pagpapautang sa kanya. Nahihirapan din naman siya. Mismo yung tao, hindi nagkaroon ng sariling hawak. Hindi po mahahawakan man lang yung sahod na buo-buo. Kaya naawa din naman siya. Kaya gusto niya, ginagawa niya pagiging madamot minsan para matapos na rin yung pangungutang nila. Mabalik niya yung mga ATM, matapos na yung problema nila. Diba? Oo, nakakatulong siya. Oo, nagiging madamot din siya. Pero, limit yun. Para pareho sila o pareho siya mismo nagtrabaho para matuto maging handle ng pera. Yun, napakagaling. Kaya mahirap talaga na makasanla ATM tayo. Kasi ako kapagsanla din naman ako pero once na may isahod ako, pinagpagay ko talaga agad. Oo. May mga time na nagkukulang kasi may mga pera na bahay, kuryente. Oo, nagkukulang din talaga pero additional utang. Pero hindi ganun kalaki. Depende rin yun sa limit na matitira sa sahod mo. Tirang sahod mo at sa hating bayad sa ATM, no choice yun. Wala kang magagawa ito kasi bayad yun sa ATM. Yun lang, napachika lang ako sa'yo. Kasi hindi na ako tatrabaho. Kaya hindi na ako nagsasangla. Alala ko lang kasi nagsasangla din ako. Pero hindi man lagi. Kaya, life is life. Kaya talaga life. Kaya dapat maging matuto talaga tayo. Kaya pag ako nagtatrabaho, sana mabawasan ang problema. Ayoko na magsangla na tayo. Kaya mahirap yan. Especially magpapasko. Mag-new year. Kaya kailangan mo talaga ng total sahod mo. Sahod mo, 13 months, diba? Mag-enjoy tayo. Kaya darating ng 13 months, diba? Darating ng 13 months. Sana all. Kaya wala akong trabaho. Kaya wala akong 13 months. Oo. Kailangan goodbye sa inyo dito. Napachika na ako sa inyo. Goodbye na sa inyo, ha? Mas ingat tayo palagi, ha? Hindi natin maiwasan ng mga mangyayari. Kaya lagi tayo maging safe. Mag-ingat. Lagi tayo mag-pray kay Papa Jesus. Okay? Bye, mga guys.